Ayun guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, andito tayo para mag-reaction sa vlog ni Lutz Birana. Pero bago ang lahat, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap. Ito guys, start na tayo. Ito ay sinagot lang niya itong patutsada ni Iking na hulugan daw yung nasa likuran ni Lutz Birana na cabinet. Ito po ang kanyang sagot dito. Po tayo pupunta sa ating discussion or topic ay nais ko po munang pasadahan yung po mga nag-comment na ang sinasabi rin itong aswang na si Dr. Payag. Aswang daw Aswang daw si Mang Iking. At saka bayag ang tawag ni Lutz Birana dito Na ito na ito ba yung sinasabi niya na cabinet ko raw? Cabinet daw sa likuran ko ay kinuha ko raw na hulugan sa Bombay. Ayun po ba, may nakita po ba kayong cabinet? Wala pa naman po ako ibang kundi. Ginagamit na background dyan lang po kasi kaya po ito lagi ang ginagamit kong background dahil nga naka-monitor din po ako sa CCTV. Ayan. At habang nagpapahinga yung mga tao at habang gumagawa ako ng video ay ako po nag-monitor sa CCTV. Ayun, isang klase lang yung nagiging background niya sa bawat video niya. Guys. At habang kaya siya diyan na nagagawa ng video, at the same time, binabantayan niya pala yung monitor ng CCTV niya. Guys. Yun. So kaya isa lang po itong background ko. So saan po kaya dito? Sige nga po, i-review nyo nga po lahat ng mga video ko. Ay ito na naman po yung background ko. Saan kaya dito sinasabi niya na cabinet ko na inutang sa Bombay at Hulugan? Saan po nangyari? Meron po ba kayo nakikitang cabinet? Ay CCTV po yun yung monitor po ng CCTV. At ito naman po, printer. Ayan po yung monitor ng computer. So computer stand po. At nasaan po kaya dyan yung cabinet na sinasabi na inutang ko raw sa Bombay? Hindi po kaya masobrahan ng sinpot itong atin ito. Nako, eto na may patama na naman si Lutz Birana dito kay Iking. Nasobrahan daw. Di kaya nasobrahan daw sa singhot. Alam nyo guys yung singhot na sinasabi? Di ba? Alam mo, adik. Ayun, adik. Di ba? Yun na yun, guys. Kapag nasobrahan sa singhot, adik na ang kalalabasan. Guys, siguro nakuha nyo na ibig sabihin ng singhot. Di ba? Sa halip na gumawa ka ng istorya, unang-una wala naman pwedeng maniwala sa iyo. Ikaw mo lang, inutang mo lang sa akin na sinasabi mong bigyan. Nako, ito na guys. May hamon si Lutz Birana kay Iking dito ngayon. Diba? Dahil sa pinakialaman mo yung kayong cabinet na wala naman kaming nakikitang cabinet diyan kay Lutz Birana na likuran, eto na ang hamon sa iyo ni Lutz Birana. Iking. Kung napanood mo yan, yung vlog ni Lutz Birana na yan, ay nako, eto ang kanyang hamon sa'yo. Sponsor ninyo. Kaya sila ilotang mo sa akin. Kasi yung walang litrato niya ang inaantay ko. Yun, ilutang na lang daw yung big sponsor sa kanya. Kahit yung mga litrato lang, kahit yung mga photo na meron itong si Doc Love, itong si Iking. Picture nung kanyang big sponsor ang kailangan nitong si Lutz Birana. Bakit kaya guys? Saan niya gagamitin ito? Una lang ng litrato. Ikukumpara ko lang po dito sa mga record dito sa CIDG. Ayun. Ikukumpara. Ibig sabihin, titingnan niya yung picture ng big sponsor,
baka may kamukha doon sa record ng CIDG. Ano? Mapagbigyan kaya ni Iking itong kahilingan, itong hamon ni Lods Biranang ito? Ano? At may mga lumutang na po, pero ilitrato lang Diyos ko lang ko, yung may itumpara ko lang. Dahil sabi ko, nagpahiwatig na ako sa inyo. Yang mga ganyang mayayabang, kung mayroong mangyaman yan, ay galing sa, either sa drugs yan. Ganun lang po yan, or scammer yan. Ilutang mo sa akin. Hinahamon ko. Kaysa ikaw papatulan ko, putang wala kang halaga. Nako, eto na guys, ano? Hindi mismo si Iking ang hinamon niya dito, ano, na lumabas, no? Itong big sponsor ni Iking ang hinahamon nito. Kasi wala daw halaga eh. Itong si Doc Lab eh, ano? Itong si Iking. Wala daw halaga, ano? Wala ka namang ano bang halaga mo ba, Dr. Aswang? Wala kang halaga. Kung gusto mo naman, at iposta mo, iparada mo yung asawa mo, at tatapatan ito may orduma ko. Pambira itong si Lods Mirana, ano? Ipaparada ni Iking yung kanyang asawa, ano? Ang itatapat lang ni Lods Mirana itong kanyang mayordoma. Pambira talaga. Ino, sino kaya magmukhang basahan? Ha? Ipapakita ko lang yung mga mayordoma ko. Paano mo kaya nasabi yun? Ayun ako. Tinatawanan na lang ni Lods Mirana, ano, yung kanyang narinig, ano, kay Iking, no, doon sa sinabi ni Iking na yun, ano. Para kasing yung pagsasabi ni Iking na yun, parang minaliit niya talaga itong si Lods Mirana, ano. Anong sabihan ka, no, na milyonaryo daw, pero yung cabinet hulugan sa Bombay. Nasaktan siguro itong si Lods Mirana, ano, kaya nasagot niya itong si Iking. So, yan po, dyan niyo po makikita itong mga ganitong klaseng tao. Ha? Paano ako maghuhulugan? Ha? Yan, kita niyo ba yan? Grabe guys. Grabe guys, dami. Oh. Ayan, grabe guys. Ang lalaki. Ang kakapal. Puro gold. Ang bira si Lods Mirana, ano? Pinakita na niya, guys. Oh, ayan, pinakita niya yung kanyang kayamanan. Ano, Doc. Iking, tingnan mo to. Iking, tingnan mo yan kay Lods Mirana na yan. Tingnan mo naman. Yan ba ang kukuha ng hulugang cabinet? Paano ako maghuhulugan? Ha? Grabe. Ayan, nakita mo? Paano? Ang dami. Never ko encounter yung nahulugan na. Ayun, ano, di ba guys? Never daw niya na-encounter or kumuha ano ng hulugan. Di ba? Ulitin ko. Hindi ko lang masapo lahat eh. Yan na, ito lang ha. Paano, ayan o. Paano ako mag-uhulugan? Ayan. Ha? Mario, Grabe. Ha? So sabi ko sa iyo, ilutang mo sa akin kasi hindi na ako, ikaw ang papatulong ko sa mga ganito eh. Kasi yung sinasabi mo ba, big sponsor na hinahamon ko. Yun. Di ba? Sinabi na niya dyan na yung big sponsor na talaga yung hinahamon niya. Hindi itong si Iking. Kasi itong si Iking nga, walang halaga. No? Masasayang lang oras niya dyan. Kung papatulan niya yung tao na walang halaga, no, para kay Lods Mirana. Ano, kaya ang hinamon na niya dito, yung big sponsor. Grabe. Hindi ka, kasi unang-una, wala ka, aso pa lang. Aso. Aso lang, ano, si Doc, si Iking, ano, sa paningin nitong si Lods Mirana, guys. Aso ka lang. Ha? Ito ka lang, oh.
Ah, di ba isa ka lang aso? Ayan. Diba? Pambira, ano, ginawa ng ang aso si Iking, ano? Grabe itong si Lods Mirana, guys. Isa kang aso. Doktor Isang aso na isang ipin. Wakwak. Diba? Oh. Ayun na sinasabi ko sa iyo. Sa halip na gumawa ka ng istorya, inutang mo yung amo mo. Kung sino man yung amo mo. Ha? Grabe, ano? Grabe ito, guys, itong hamon, ano, ni Lods Mirana dito, ano, kay Iking. Sana pagbigyan ni Iking itong hamon, ano, ni Lods Mirana, ano. Subukan niya kung gaano ka seryoso itong si Lods Mirana, ano, sa mga sinasabi niya. Ay, ito po ngayon ay may masama pong balita. Mismo dito po sa bunganga nitong adik na ito na hindi na raw po lumalabas ng bahay yung kanyang gwapa. Nako, kay Iking pa talaga, ano, nagmula itong balita na ito. Ano, guys? Sa kanya na naman nagmula, ano, itong grabe na yan. At ito wala na raw pong labasan ng bahay at hindi na raw po yata kumakain. Naku po, yan po ang masamang balita. Kasi baka po mamaya, malaman-laman nyo lang yan, nangamoy na lang yan dyan sa... So, wag naman sana, ano, Lods Mirana, wag naman sana mangyari yan na ganon yung mangyari. Ano? Sana, wag naman. loob ng bahay, kung hindi na kumakain, hindi na lumalabas ng kwarto. Ito po ang katibayan na hindi na lumalabas ng kwarto. Itong kanya, itong guwapa niya. Bakit dito wala ka na alam kay Blas? Di na po. Nasa loob lang sila ng bahay. Di ba na po nagpupunta sa bahay nila? No. Kasi ako, pagising ko sa... Yun na lang. Hindi na raw lumalabas ng bahay. Ayokong i-play na mahaba ito dahil unang-una, bullshit na bullshit ka sa pagmumukha nito. Imagine. Bakit kaya visit na visit si Lods Mirana? Ano? Bakit kaya visit na visit sa kay Iking itong si Lods Mirana? No, guys? Mo naman, ganito ang makikita mong pagmumukha nito. Sino man di ba bullshit yan? Yan. At saka ako Hindi. Dr. Wakwak, sinabi ko na sa iyo. Samantalahin mo na yung offer ko na magpa-cremate ka na lang libre. Samantalahin mo. Guys, nagre-reaction lang ako dito sa vlog ni Lods Mirana. Ano, hindi naman sa akin galing yung mga ganyang word, ano? Kaya Pagkakataon. Unang-una, wala ka namang kakwinta-kwintang tao. Pero ganun pa man, kahit na wala kang kakwinta-kwintang tao, pag nakita kita, babaliin ko yung liig mo. naku po, pambihira itong mga pagbabanta ni Lods Mirana, no? Kay Iking, ano? Grabe. Tandaan mo yan. At saka parang ano siya dyan, ano? Parang talagang seryosong seryoso siya sa kanyang mga sinasabi dito, no? Si Lods Mirana. Babaliin ko ang liig mo. Ito lang ang gagamitin ko, bali ang liig mo. Isang hintuturo Yan lang, lang. Mga viewers ko, i-review nyo nga po kung saan ang galing yung sinasabi niyang cabinet. Ito po, itong nandyan, ang pinapatungan po ng CCTV monitor na yan, lamisa po yan, office table po yan. So paano po na kaya niya nasabing cabinet na inutang ko sa Bombay? At isa pa, ang alam kong cabinet, paggawa ka ng bahay, o ano man, o opisina man, na po yan,
diretso na po yan, pati yung cabinet ay naka-kuha na po yan, intact na po yan. Hindi yung kailangan mo utangin sa Bombay hulugan. Wala po yan, matuka na po. Sa totoo lang po, nung siguro sinabi niya yan, baka po high na high po yan. At grabe. At hanggang ngayon po ay nagdudroga yan. Sabi ko nga Grabe, ano guys. Grabe itong mga binabanggit ni Lods Virana dito. Pati pagdodroga, nababanggit niya dito, kay Iking. Kinanti kasi ni Iking sinabihan na may cabinet na hulugan itong si Lods Virana. Ayan, tuloy. Talagang siguro nasaktan din itong si Lods Virana sa sinabi ni Iking. Dr. Wakmak, ito nakikita mo ba itong mikropono ko? Ito lang mikropono ko na ito, sobra-sobra na ito na pangbayad diyan sa amo mo ang big sponsor ko, no? Isama mo pa yung sarili mo, isama mo pa yung barkada. Grabe, mamahalin ang microphone ni Lods Virana, ang kanyang ginagamit dyan, di ba? Sobra-sobra pa raw na pangbayad yun, kay doon sa big sponsor, kay Iking at kay Red Sane. Grabeng kamahal talaga niyang kanyang microphone na yan, guys. Ano kayang name niyang kanyang microphone na yan? Alam mong Red Sane na yan na namamagaan na. Sobra-sobra pa itong pangbayad ng mikropono ko. At tingnan mo, mayroon ka bang ganito mikropono? Bagay, wala panghampas lo pa lang pala yung mikropono mo. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya bumili ng ganito. Kasi nga, isa kang patay gutom at isa kang hampas lupa. Grabe. Ako po pasabihan ulitin ko bago ko lang. Namnamin mo, Ito lang naman. Namnamin daw. Ipapakita na naman guys, yung kanyang kayamanan, no? Yan. Yan? Grabe. Ganyan karami yan. Ito lang, dinakot ko lang ito dyan sa drum. Gusto po, grabe, dinakot lang daw niya, kung ano lang yung makuha niya, parang ginanon lang niya doon sa drum. At saka, isang drum, yung kanyang alahas, pambira. Dinakot ko lang. Kung ano lang yung nadakot ko. Alam nga naman, idaling ko rito isang drum. Kailangan ko na ng forklift yun para Grabe, mabigat talaga, yung alahas niya, Kailangan pa ng forklift para madala dyan sa kanyang kinaroroonan, Kaya ang ginawa niya, dumakot na lang siya, dito sa malapit sa akin. Kaya nagdakot na lang ako. Yan. Ipakita mo sa akin yung amo mo. At tanungin mo, sabihin mo, tinatanong ko kung magkano siya. Grabe guys, ang mga padali dito ni Lods Virana, Talagang hinamon niya yung big sponsor ni Doc Love, Ni Iking, Maging ikaw, isama mo na yung sarili mo kung magkano ka. Pero wala ka namang halaga. Pero anyway, gusto ko isama. Kahit na wala kang kakwenta-kwentang tao, isama na rin kita sa bayaran. Ay, lalo yung sabi ko nga po mga kababayan, yung June A, tulong nyo na po sa akin. Ito pong pag-aapila ko ng tulong na ito sa inyo, mayroon pong kapalit ito. Guys, talagang uupa pa siya, guys, ng makakapagbigay sa kanya, ng picture nitong si John A. Diba? Pag may nakakakilala po yan dyan yung John A, picturean niyo po. Kung possible na malaman ninyo yung tunay na pangalan, okay yun. Pag nakakompleto kayo ng pangalan,
at picture niya, malaking halaga ang nag-aantay sa inyo. Ganun Grabe guys. Malaking halaga ang pabuya. malaking halaga ang nag-aantay sa inyo. Ganon din dito kay Leo D. Kay Leo D. Alamin niyo po yung totoong pangalan. Grabe guys, talagang gusto niyang makita ang mukha ng mga big sponsor nitong si Iking, no? Parang seryoso talaga dito si Lods Birana, no, sa kanyang mga sinasabi dito sa vlog niya ito, although alam naman natin na medyo mapagbiro itong si Lods Birana, no, pero parang seryoso guys siya dito, no? At mapicturean ninyo, yan po. Yan ang hinihingi kong tulong ninyo. At mayroon din pong naghihintay na malaking halaga. Gusto niyo po bang malaman kung magkano yung sinasabi ko? Grabe guys, talagang magbibigay siya ng pabuya, no? Sa mga makakapag-picture dito sa dalawang big sponsor na ito. Guys? Tigto 2 million. Grabe guys, grabe. Grabe yung ibibigay niya, no? Kapag nabigyan siya ng picture ng dalawang yan. 2 million. Ibibigay ko dito sa dalawang ito. Mapicturean nyo lang. Yan. 2 million po ang ibibigay ko. Para malaman lang itong Dr. Aswang na ito, at least, may pangbayad ako dito na hindi yung nag-uuhulugan ako ng cabinet. Hindi ko maintindihan saan kayo nakita yung cabinet. Ay, Mariosep, saan mo ba nakita? Kayo mismo mga viewer ko, lalo na yung mga nag-comment na yung hulugan ng cabinet nga daw. Alamin nyo, yung mga video ko, ito lang po nag-iisa itong background ko nito. Saan po ang cabinet dyan? Okay. Mayroon pong live si Kuya Bal na napanood ko kahapon ng umaga. Grabe guys, talagang tinututukan na rin yan yung mga vlog live ni Kuya Bal, talagang nanonood siya para maging updated sa mga nangyayari dito sa ganitong issue or dito sa Kalingap. Guys, talagang sumusubaybay na siya. Nagtatanong siya, nag-survey siya kung papayag daw ba kayo na babalik si Anghit. Ayan. Ay sa akin naman po, hindi po problema sa akin yun. Hindi po problema sa akin. Wala na po kung pakialam dyan eh. Diba? Kaya lang naman ako nakialam dito, sumausaw, dahil yun sa kabastusan ng Anghit na ito. Okay? Kaya lang ako sumausaw. Ayun, aminado siya na sumausaw siya. Kasi hindi niya gusto yung naging action nitong Kalingap Angels na nagpatulpo kay Kuya Bal. Kaya hindi niya nagustuhan yun, kaya nakisawsaw siya dito sa Kalingap. Sa kanyang sa issue, guys. Pero yung mga pagpapabalik, balik-balik na ganyan, wala po akong pakialam dyan. Desisyon po ng Kalingap yan. Well, sino ba naman tayo na kukontra? Kaya nga lamang po, ito po ang worry ko. Mayroon po akong nakausap na isang angel. May nakausap na po ako isang angel. Grabe, pati angels, na nakakausap na rin ni Lods Birana, no? Tingnan nyo, sabi ko nga po, hindi ako titigil dito. Sabi ko nga po sa inyo, unti-unti malalaman ko yan. Meron po ako nakausap na isang angel. Tingnan nyo, sabi ko nga po, hindi ako titigil dito. Sabi ko nga po sa inyo, unti-unti malalaman ko yan. Meron po ako nakausap na isang angel.
paano yun? Yung ikaw baka ko ay papayag na pabalikin pa yung angit na yan. Alam mo yung sagot sa akin, Sir, sa totoo lang po, ay may mga samahan kami. Talagang magaganda naman yung samahan namin. Kaya nga lang man po, yung bang tipong yung pagpapatulog po sa kay Kuya Bal, kuwan po sobrang sama po ng loob namin. Kami pong lahat ng mga angel. Sige, nandun nga tayo, sabi ko guys sa manual. Ang sinasabi ko rito, ano, papayag ka ba? Napabalikin niya nga si Angel. Ay sabi niya, sige, diretsahang sagot. Para sa akin po, hindi. Kasi, mahahawa po kami. Guys, alam nyo, itong mga sinasabi nila sa Birana na ito, ano, mga double meaning, ano guys, mga double meaning ito. Ano, sa ano ko lang, kasi yung anghit na yan, ano, ibig sabihin niya na baho, ano guys, or maling desisyon, ganun, diba? Ayaw, ibig sabihin, sabi ng angels, ano, ayaw nilang mahawa, ano, ng pag-uugali, ano, or pag-ugali na lang doon, ano, kaya ayaw na nilang, ano, mapunta o bumalik sa kalingap, ano guys. Ang hit niyan. Yun ang sabi sa akin. Marami pong kahulugan yung pagkakasabi niya, mahahawa po kami sa anghit niyan. Marami pong kahulugan yun. Pwedeng literal na anghit. Dito. Sa totoo lang, nandito na ako sa Mindoro, pero naamoy ko yung anghit ng butanding na yan eh. Ang bira. Yun po, literal na anghit. Or doon sa sinasabing mahawa kami sa anghit, yung pwedeng mahawa sila sa pag-uugali nitong walang utang na loob nito. Maraming dahilan. Marami pong meaning yung pagkakasabi niya. Anyway, sige, sabi ko, yan ang sagot mo, okay na sa atin yun. Pero, yung may mga kanta po may mga nakakausap naman ako. Kaya lang, nagsasabi, hindi raw nila, ang tawag dito, hindi raw nila kaya yung baka madamay sila. Kasi, sabi ko, wala namang mangyayari ka ako sa inyo. Isabihin mo akong address, sabi ko, yung mga tinutukoy kong mga tao. At kung saan talaga matatagpo. Saan ba, anong bayan ba yung barangay Taysa na yan? Yun po sana, kung magbigay kayo, kompletuhin niyo po. Saan po ba bayan yan, yung barangay Taysa na yan? Yun po eh. Ngayon, may nagsasuggest naman po na matalino. Matalino itong nagsuggest sa akin. Grabe, ano, may matalinong nag-suggest. Ano kaya yung suggest na yun? Dahil sa katalinuhan, ay hindi niya naisip yung puntos ko. Sabi niya, napakasimple lang naman niya kung gusto mo talagang alamin. Yung mga address ng mga tao na yan, ang mga sinasabi mo. Hindi pumunta ka rito sa dahil makipag-usap ka rito kay Kuya Bal at dito kina Ram. Talino, no? Iniiwasan ko nga po yung ganun. Baka yan ang sasabihin nyo sa akin. Kaya ako kumampi sa kanila dahil magpapalakas ako sa kanila. Hindi ko po ugali yan. Okay? At pangalawa, sa tingin nyo ba, pag pumunta ako dyan ng team ko, kakatok ako dyan sa bahay ni na Kuya Bal Santos Matubang at sabihin ko, Kuya Bal, saan ba kako itong bahay nitong ganito? Saan ba kako itong bahay ni ganito? Ganun. Sa tingin niyo, tuturo sa akin ni Kuya Bal yan? Dahil alam niyo, papatayin ko eh. Ang bira. Papatayin talaga. Hindi talaga ituturo ni Kuya Bal yan. Kapag ganyan yung motibo ng isang tao, ano kaya pumunta doon, kaya may hinahanap sa isang lugar, hindi talaga maituro ni Kuya Bal yan. Kasi
cargo de conscience ni Kuya Bal yun kapag ayun nga kapag naisagawa ng isang tao yung ganong bagay, di ba? O paano pa niya ituturo yan? Alam niya. Siguraduhin ko, magtatanong pa lang ako, alam niya na papatayin ko yung mga taong yan. So, sa tingin niyo, magsasabi yan, ituturo? I don't think so. Sigurado na siya, alam na niya na papatayin ko. Kasi yung dasmat talaga doon, wala akong sinasabi. At saka isa pa, hindi ko po ugali yung gano'n. Mga congressman, mga politiko na matataas na yung mga senador na nag-iimbita sa akin, wala akong pinagbigyan isa sa kanila. Bakit? Sabi ko naman sa inyo, mawawalan ako ng boses or hindi ako makakapagsalita ng malakas pagka ginawa ko yun. At wala po akong kailangan sa kahit na sinong tao. Sa kahit na kaninong tao, wala po akong kailangan. Matapos niya sabihin na itong si Dr. Wakwak, Dr. Aswang ang nag-sol sa kanila, binawi niya. Alam niyo po ba ang dahilan? So, tingnan niyo, hindi niyo alam ang dahilan kung bakit nangyari. Napakasimple po. At ito po ay kumpirmado. Then guys, ito ay tungkol na dun sa mga message, sa mga comment, sa live ni Doc Lab, ni King, at live ni Cell TV PH. Ito yung magkasalungat na sinabi ni Nanay Hansel. Guys, doon kay Doc Lab ay sinabi niya doon na si Doc Lab yung isa sa nagtulak sa kanila para gawin yun. At dito naman kay Cell TV yung walang nagsulsul sa kanila, 'di ba? May isip silang sarili. 'Di ba? Kabaligtaran, guys. Kaya ito na topic din pala ni Lods Birana. Sigurado po itong information ko na nakuha, imaginin mo, mula dito sa Mindoro hanggang sa Bicol nakakakuha ko ng informasyon. Ang totoong dahilan niya, mayroong inutusan. Maaari ang inutusan itong si Bayag ay itong si Sira ng Atay at saka Tindi, yung Red Seal. Ano sabi? Nako, bawiin mo Hansel, yung sinabi mo si Dr. Lab ang nagsulsul sa inyo para magpatulpo. Bawiin mo yung Ayun, may tama din si Lods Birana dito. Guys? Posible talaga na yun yung nangyari dito. Diba? Kasi agad-agad binawi yung sinabi niyang una. Diba? Kasi pag hindi mo binawi yan, aatras na raw sa inyo yung sponsor na si Leo D. Posible itong mga sinasabi ni Lods Birana na to. Posible ito, guys. Posible na mangyari. Although hindi ko sinasabi na yun talaga. Posible lang. Diba? Posible na nautusan itong si Nanay Hansel para bawiin yung kanyang unang sinabi. Na isa si Doc sa nagtulak sa kanila para gawin niya ang pag-alis sa kanila. Diba? Yan ang totoo. Yan ang totoong dahilan. Pag umatras na naman ito, ano pa? Wala. Kakain na naman ang buhangin itong mga pamilyang parautog na yan yung mukhang daga na yan. Walang ginawa kundi anakan ng anakan yung asawa niyang butanting. Wala nang malalamon niya. Yan ang dahilan. Siya ngayon na wala kayong alam, ako alam ko. Blackmail na naman nila itong mga tanga. Palibasa nga, madaling i-blackmail itong mga tangang pamilya na ito. Ayan. Yan yung nangyari. Kaya binago niyang statement niya na supportan pa rin ninyo si Doc Lab. At mayroon naman talaga kaming sariling pag-iisip. Anong pag-iisip yung putang ina, ibubuka.
Ay, nako. Ganyan po yung ha. Pambihira ito guys, ha? Pambihira talagang mag-isip itong si Lods Birana. Talagang naisip niya yung mga posibleng dahilan kung bakit bumawi agad itong si Nanay Hansel sa kanyang statement na una doon sa live ni Doc Love. Posible. Alahanan ko lang po kayo. Yung po may mga anak ngayon na mga babies pa lang, ay gawan niyo po ng paraan na nakakainom sila sa tama ng pag-inom ng gatas. Kasi kapag ka po hindi nakakainom ng gatas ang babies or baby, bubo po yan. Kagaya po nitong pamilyang bubo na ito. Hindi po nakainom ng gatas yan maliit. Kaya bubo po talaga. At kawawa po yung mga bata. Tingnan nyo. Tumanda na lang po itong mga ito na bubo. Wala nang ginawa kundi magparautot dahil wala namang nilalamang kundi kamote. O di kaya yung talaba. Di ba? Nakakautot yung talaba. Mga shil-shil na mga lukan-lukan na yan, nakakautot yan. Kaya yun lang nilalabo nito mga ito. Kaya mga parautot ito, mga pamilya. Mga pamilya. Ngayon ko lang nalaman, pati yung lukan, nakakautot pala. Yung may mga shell, nakakautot pala yun. Kay Lods Birana ko lang nalaman ito, guys. Parautot ito. Tapos yung tatay nito, si Anghit, yan yung pamilyang parautog na tamad naman na umaasa lang sa sponsor. Ay, ang kapal ng face mo, boy. Dodong, grabe. Kung ako sa inyo, nagpakamatay na lang kayo. Grabe. Dahil dito, sa halip sana na lumamig-lamig na ang ulo ng mga nagre-reaction sa inyo eh. Medyo lumalamig-lamig na, maging ako sana lumamig-lamig. Totoo yun guys, di ba? Talagang medyo lumalamig na yung issue na yan. Dahil dun sa banggit niya na si Iking ang isa sa tumulak sa kanila para gawin yun. Di ba? Kaso kinabukasan may bago siya na namang statement na ayun, 'di ba? Nabasa naman natin kung ano 'yon, bagong statement niya. At nag-promote pa siya na suportahan pa rin itong si Iking. 'Di ba? Kaya medyo ang mga reactor ay talagang nabigla doon sa kanyang pagbaliktad na 'yon, 'di ba? So, kaya, ayan, dire-diretso pa rin ang pagre-reaction ng ibang reactor. Guys? Dahil dyan sa huling comment nitong nanay ni V. Guys? So, hindi nila talaga mapigilang mag-comment ng mga ganyan. Diba? Bakit? Amig na eh. Sinundan mo pa nitong mga ganitong statement na nagkakauntog-untog yung mga salita mo. Sa bagay, hindi na po natin talaga masisisi dahil tara nga po talaga, bubo. Kaya, ano pa ba? Yung sinabi ko na po sa inyo yung nakausap kong kay Angel na sinasabi po niya kung sa kanya lang daw, hindi siya papayag dahil mahahawa daw lahat ng mga kay Angel ng Anghit. Yan pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay manyak. Natatawa ako dito kay Lods Birana. Kaya nga nung tinanong ng judge kung anong klaseng pamamanyak, ninitara po kasi yung aking tinggil. Anyway, sino po ba? Itong kapiso at ikaw Jewel Salcido. Guys, ito naman sa mga sa mga anti-kalingap naman itong kanyang sasabihin dito. Tumigil-tigil ka ng Jewel Salcido, baka pag nakita kita, sasalaksakan ko ng
sasalaksakan ko ng ampalaya yung puwet mo. Para lalo ka mag-albural sa putang ina ka. Ang bira. Ito, nagpapanggap din na mayaman ko itong putang radre. Napanggap din. Lahat kayo ng mga putang ina ninyo na nagpapanggap ka ng nagyayaman-yamanan, sabi ko nga po sa inyo, iparada nyo na gaano man kalaki, gaano man karami ang inyong kayamanan, maging yung kahit na ano, iparada nyo nga. Maku-compute naman po natin yan. Kukompute natin. Kapag ka hindi ko na doble o kung gusto mong i-request sa akin, triplihin ko. Okay, triplihin ko. Ano mang kayamanan meron kayong naputanganan nyo. Huwag lang ako ang pagyayabangan ninyo mga buwaka na ngayon. Papatusin ko kayo. At itong adik na ito, mga kababayan. Balik tayo kay Iking. Guys, balik tayo kay Iking. Yung mga salisalita nito, dito na po, dito nyo na makikita. Itong adik na ito, Dr. Aswang na ito, ayaw ko ba, gusto niyo pang tangkilikin yan, yung pagkakasabi niya na, yung cabinet ko raw sa likuran ko. Sa likuran ko yan, pagkakasabi ba? Ay, utang ko sa Bombay, Ulugan. Ay, nasaan nga po yung cabinet yan? Sige, hindi lang naman po itong pagkakataon. Yung po mga ibang video ko, tingnan nyo. So dito ba, sa taong ito, ano ang pwede niyong isipin? Iniisip ko na lang dyan, wala na siyang ibang ma-rebat sa'yo. At saka, sinungaling, Sinungaling, Lods Birana, yan yung maiisip ko. Ay, nako. Ay dihay sa pagkakasingkot ng shabu. Ganun lang yan. Anyway, dito, ito na pagka kung gusto mo magpustahan between yung asawa mo at saka mayagdom ako. Ang taya, alam ko naman mga patay gutom kayo. Di ba? Wala namang taga kayong ipantataya, di ba? Kasi mga patay gutom at mga hampas lupa kayo. Di ba? So wala kayong pang. At ayun guys, siguro ay hanggang dito na lamang po ang ating kunting pagre-reaction dito kay Lods Birana. Guys. Ang sa akin lang guys ay talagang reaction lang po itong sa akin. Nag-reaction lang po tayo dito kung saan yung topic ni Lods Birana. Guys, wala tayong ibang sinabi na masama tungkol doon sa mga tao na involved dito sa kanyang content. Guys. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.